Magandang umaga. Sa umagang ito, atin namang tatalakayin ang isang akda mula sa bansang Singapore. Ito ay may pamagat na Ang Ama at isinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay iniuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanya-kanyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masarap na pagkain, sa mga pinakamatanda at malalakas na bata lamang mapupunta ang lahat, at ni Katiting ay walang maiiwan sa maliliit. 6 lahat ang mga bata. Ang 2 pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit napayat, at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May 2 lalaki, kambal, na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang 2 anyos na paslit pa. Katulad ng iba, ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Natatandaan ng mga bata ang 1 o 2 okasyon na sinurpresa sila ng ama sa kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit gisado at masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain na hirap nilang ubusin, kahit na ang ina nila'y masayang nakiupo sa kanila at kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito, at ngayon hindi nag-uuwi ng pagkain ng ama. Ang katunayan ay ipinagpapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila, at kung gising pa sila pag uwi ng gabi ng ama, maninipat ang mga matang titingnan nila kung may brown na supot na nakabitin sa talin sa mga daliri nito. Kung umuuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga bata'y magsisiksikan. Takot na anumang ingay na gawa nila ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang mapasuntok na dumapo sa kanilang muka. Madalas na masapok ang muka ng kanilang ina. Madalas yung naririnig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito. At kinabukasay ang pisngi at mata niyo'y magang-maga. Kaya mahihiya itong lumabas upang maglaba sa malaking bahay sa katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng nagmamakaawa at ninerbiyos na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama at sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Muymoy. Ang dahilay si Muymoy, 8 anyos at sakitin at palahalinghing na parang kuting ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangiwi-ngiwi, ito ay mahilig magtuklap ng langib ng galis na nagkalat sa kanyang mga binti na nagiiwan ng mapula-pulang mga patse. Gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing. Mahaba at matinis. Iyon ay tumatagal ng ilang oras. Habang sila ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay, namamaluktot ng pahiga sa banig kasama ang ibang mga bata na di makatulog. Walang pasensya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae, na malakas siyang irereklamo sa ina na pagagalitan naman siya sa pagod na boses. Pero sa gabing naroon ng ama, napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa,
iniingatan nilang mabuti na hindi humalinghing si Moymoy. Alam nila na ang halinghing niyon ay parang kudkuran na nagpapangilo sa nerbiyos ng ama at ito'y nakabubulahaw na sisigaw at kung hindi pa yun huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas. Pagkatapos ay haharapin nito at papaluin din ang ibang bata na sa tingin nito sa kabuuan ay ang sanhi ng kanyang kabwisitan. Noong gabing umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian, si Moymoy ay nasa gitna ng isang mahahabang halinghing at hindi mapatahan ng dalawang pinakamatandang bata, gayong binalaan nilang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto, kung saan ito nananatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata sa inaasahang gulo. Nahimasmasan ng ina ng bata sa pamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng 2 araw, si Moymoy ay namatay. At ang ina lamang ang umiyak habang ang bangkay ay inihahandang ilibing sa sementeryo nang nayon may 1 kilometro ang layo roon sa tabi ng gulod. Ilan sa mga taga-nayon na nakatatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. Sa ama na buong araw na nakaupong nagmumukmuk ay doble ang kanilang pakikiramay dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Nangolekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong inilagay sa mga palad ng ama na di kawasa, puno ng awa sa sarili, ay nagsimulang humagulgol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo, isang matigas ang loob pero mabait na tao, na noon din nagdesisyong kunin siya ulit para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay, kalakip ang munting abuloy na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbis sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak at kinailangang muling libangin. Ngayoy naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulilang ama na ipinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas na pagmamahal sa patay na bata. Kaya madalamhati siyang nagtatawag, "Kaawa-awa kong Moymoy, kaawa-awa kong anak." Nakita niya ito sa libingan sa tabi ng gulod, payat, maputla at napakaliit, at ang mga alon ng lungkot at awa na nagpayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakatatakot tingnan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay, na ang iba'y lumayo na may luha sa mata at bubulong-bulong. Maaaring lasenggo nga siya at irresponsable, pero tunay na mahal niya ang bata. Tinuyo na nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip, mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa. Nakiming iniabot naman ito agad sa kanya, tulad ng nararapat. Biniling niya ang papel de blanco. Isa man dito ay hindi niya gagastusin sa alak, hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas sa bahay, pinagbasdan siya ng mga bata. "Saan kayo pupunta?" tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin. Papunta ito sa bayan. Nalungkot sila dahil tiyak nila na uuwi itong dala muli ang mga bote ng beer. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Inilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Pero iyon ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin siyang mabuti. May supot ng ubas at 1 kahon yata ng biskwit. Nagtaka ang mga bata kung ano nga ang laman niyon. Sabi ng pinakamatandang lalaki, biskwit. Nakakita na siyang maraming kahon tulad niyon sa tindahan ni Hochek sa bayan. Ang git naman ng pinakamatandang babae ay candy.
Yung katulad ng minsang ibinigay sa kanila ni Lauso na nakatira roon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay. Ang kambal ay nagkasya sa pandidilat at pangngisi sa pananabik. Masira sila anuman ang laman niyon. Kaya nagtalo at nanghula ang mga bata. Takot na hipuin ang yaman na walang senya sa ama. Inip silang lumabas ito ng kanyang kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito. Nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na wari kanila na sana, nagbulungan ang dalawang pinakamatanda ng matiyak na hindi sila maririnig ng ama. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumama ang kambal at ang apat ay sumunod ng malayo-layo sa ama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigaw ang bumalik sa bahay. Pero ngayon nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lamang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabi ng gulod. Kahuhukay pa lamang ng puntod na kanyang hinintuan. Lumuhod at tinukot ang malaman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod. Habang pahikbing nagsalita, "Pinakamamahal kong anak, walang maiaalay sa iyo ang iyong ama kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo." Nagpatuloy itong nakipag-usap sa anak habang nagmamasid sa pinagkukublihan ng mga halaman ng mga bata. Madilim na ang langit at maitim na ang ulap ay nagbabantay mapunit anumang saglit. Pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Naiwan sa katawan ang basang kamisen dentro, sa isang iglap ang kanina pang inip na bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahagi niyon, pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalo-salo sila tulad ng isang piging na alam nilang di nila mararanasang muli.